Hindi humahatol ang Ama. Sa Bible, 5:22. Hindi humahatol ang Ama kaninuman. Ibinigyan niya, ipinagkaloob ang buong karapatan, kapangyarihan sa Kristo na humatol. At hindi rin naman, pinadala ng Ama. Tinawag natin, pinadala ng Ama na hindi para ang kanyang kaisa-isang anak sa lupa, hindi para hatulan ng tao. Tama si sister, no? Upang hindi hatulan ng tao sa kanilang kasalanan, upang iligtas. Okay, lahat ba maliligtas? Masakit na paraan. Mamimili tayo, choices. Tama sinabi mo, Brother Jerry, International. Naparito ang anak ng tao upang hanapin ang mga may sakit. Amen. So, konteksto lang. Ang salita mula sa Diyos, ang salitang nagkatawang tao, at ang salita naging Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ba natin? By decision, namumuhay tayo sa sariling laman. Kung babasahin mo ang Kawikaan, 6, 16, 19, nandyan lahat ng uri. Mahal mo ba ang kapwa mo o iniisahan mo ito? Pananagutan mo yan sa Diyos. Basahin mo, Kawikaan 6, 16, 19. Kaya iniisip ko kung ano ang tao, the Lord, binigyan mo ng hininga. Alam ko, ang hininga na to ay yung Espiritu na babalik sa iyo. Ang katawang to mauwi sa labok. Kung may takda ng panahon na mawawala ka na sa mundo. Umabot ka na ng 100, praise the Lord. Ang sabi ko kay Lord, Lord, covenant ko sa iyo, 120. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, kung naiingit ka, 140 ka naman. Okay? Ito, mag-iiwan ka ng mantsa sa mundo. Dalawang tinig, unang tinig na hindi ibinabangon ng Diyos. 5:22. 5:21 muna na ang Diyos. Mateo 5:21. Hindi ako magbibiro. Ibinabangon ng Diyos Ama ang mga patay. Sino mga patay na yan? Hindi doon sa sementeryo. Patay tayo sa pisikal nating gawa. Patay ang espiritu natin. Patay tayo sa kasalanan dahil unang-una, wala tayong pakialam sa Diyos. Alam ng Diyos, alam ng Kristo, na pati niya lahat. Marami ang hindi naghahanap sa Diyos. Marami ang hindi umiibig sa Diyos. Basahin nyo, 5:22 hanggang doon sa dulo. Pagdating ng takdang panahon, dalawang tinig ang marinig mo. Isang hindi gumanap, welcome, my faithful servant. Gumanap yan, ha? Yung hindi gumanap, Panginoon, tatawagin din. Pero napakasakit na katotohanan. Yung gumanap, makatatanggap ng panibagong buhay. Mula sa pagiging patay niya sa sementeryo, wakas ng panahon, wala na siya sa mundo. Pagbangon niya, narinig niya ang tinig ng Diyos. Babangon siya. Basahin niya tuloy. Masterin niyo lang yan. Babangon at babangon. Welcome, my faithful child. Makigala ka sa kagalakan ng iyong Panginoon na muli kang binigyan ng bagong buhay. Sa mga gumawa ng kasamaan, agbabawal-liwala sa iyo, Panginoon. Lahat ng salita, binaliwala, nabuhay sa sariling laman. Umayon sa takbo ng mundong ito, nakapagbigay ng kasiraan sa kapwa, baliwala. Ikinumpisan ko sa iyo, Panginoon, bahala na kayo. Ang Diyos at ikaw mag-uusap kung may tunay kang relasyon sa Kanya. Hindi sa pamagitan ng bibig, kundi yung mansyang iniiwan mo sa tao. Para umikli ang lugar mo, hindi ka na makakarating kung saan pa man. Maganda ang salita mo, pero ang pagsasabuhay, meron kang mansyang nakaraan, napakapangit sa mata ng Diyos. Nagsasalita ako. Dalawa, gumawa ng mabuti. Bakit kayo nakagawa ng kabutihan? Nakagawa ako ng kabutihan, Panginoon, dahil sa buting gawa mo, ikaw ang tumulong sa akin para gumawa ng mabuti. Ang Espiritu mo pumapaloob sa akin. Yan lamang po, Panginoon. Ngayon, bakit ka gumawa ng marahas? Na parito, ang anak ng Diablo, ang anak. John 10:10, na parito magnanakaw.
upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Pumatay. Ang relasyon, patayin ang relasyon natin. Sino may gawa niyan? Ang diablo. Simula sa pulpa, gusto niya ng taasan ng Diyos. Ang tao may sariling talino, may tinatawag ng sariling kaalaman. Hindi ka dapat mabuhay. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lamang. Hiwalay ang tao, aminin niya sarili niya sa Diyos, wala siyang magagawa. Ang Diyos na walang tao, mananatiling Diyos. Ang tao walang Diyos, nothing, useless. Pakatandaan natin ang mga binibigay na aral. Totoo magandang aral na yan. Dapat sa buhay yan. Pero kung magkakaroon ka ng mantsa sa nakaraang mong buhay, mantsado ka, markado ka sa taong kaharap mo, walang silbi ang salita mo sa harap ng Diyos. Sapagkat hindi ko alam, ayokong humatol. Ang paghatol ay nasa anak lamang. Darating at darating ang panahon, isa sa pisikal mong buhay, kung patay ang kaluluwa mo sa Kanya, ang espiritu mo, bibigyan Kanya dahil buhay ka pa. Kung ikaw patay na, tatawag ang tinig na yan. Tinig sa gumanap, tinig sa hindi gumanap. Choices for everyday's life. Ano pipiliin mo sa bawat araw ng buhay natin? Ang sinabi mo, sister, kahit wala kang pera, maligaya ka. Huwag ka lang may mantsa sa tao. Kahit anong kondisyon ng buhay, hinahanap mo pa rin ang kabutihan na may gagawa mo sa iyong kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbigay ng moral ng landasin ito na kung anong tamang katwiran. Sinabi mo nga, doon lang ba magtatapos? Doon lang ba magtatapos? Ang makinig may pandinig. Kaya may pandinig, nakita ang katwiran mo. Ang daan mo, Panginoon, na ikaw ang nagturo, ginabayan ng banal na Espiritu. Hindi lang sinabi, ang may pandinig ay makinig, tapos na. Unawain mo yung tinatawag na pandinig kung matuwid ba ang buhay mo na ibigay sa nakaraan. Hindi ka nagmantya sa iyong kapwa. Maraming salamat.